Walang pangalan at mukha pero malinaw ang paghirit ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa hawak naming DPWH leaks. Sa patuloy na pagbusisi ng Billionaire News Channel sa mga dokumento, hinimay namin ang umano'y wish list ng dalawang personalidad. Ang buong detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nagbuhos ng mga proyekto ang dalawang hindi pa pinapangalanang personalidad sa iba't ibang sulok ng bansa. Nang siyasati ng Billionaire News Channel ang aming nakalap na DPWH leaks file, nagkalat umano sina Leadership 1 at 2 ng mga proyekto sa samut-saring syudad at probinsya pagdating pa lang sa NEP o National Expenditure Program ng 2025 budget. Pumalo sa 80 projects ang lumabas na proponent si Leadership 1 na sumatotal ay nasa higit kumulang 12.68 billion. Lumalabas na madalas sa kanyang mga proyekto ay sa Occidental at Oriental Mindoro. Karamihan vague line items na construction ng road dike pero sa iba't ibang portions naman o barangay sa Mindoro. Nagpapalit-palit lang ang mga ito ng presyo. Minsan 300 million, minsan 250 million. Hindi rin bababa sa 10 ang projects ni Leadership 1 sa Cebu Province pagdating sa NEP na kadalasan ay flood control structure sa iba't ibang syudad, kabilang ang Mandaue at Lapu-Lapu City. May mga proyekto rin umano si Leadership 1 sa may bandang norte. Pumapatak na tig 100 million ang projects nito sa isang ilog sa Ibazambales na may iba-ibang phase pero walang nakasaad na station numbers. Samantala, lagpas 10 naman umano ang projects niya sa NCR na majority ay nasa lungsod ng Maynila. Isa sa may pinakamalaking budget ay ang higit kumulang 150 million worth of construction ng isang retention basin sa Tondo na nasa phase 33 na umano. Nasa 37% pa raw ang accomplishment nito. Si Leadership 2 naman, nasa 66 ang mga proyekto na nasa higit kumulang 3.3 billion. Lumalabas na marami sa mga ito ay sa probinsya ng Batangas. Ang construction ng isang kalsada sa Lipa hanggang sa mataas na kahoy ay tila nakatanggap ng 140 hanggang 150 million worth of allocation sa iba't ibang station numbers na ito. Sinunda naman ito ng mga proyekto sa Isabela na karamihan naman ay multipurpose building at water supply. May mga proyekto rin umano si Leadership 2 sa Davao de Oro na hinaluan ng iba't ibang road construction, pagtatayo ng multipurpose building at water supply din. Una nang sinabi ng DPWH sa isang plenary deliberation na lahat ng kanilang mga proyekto para sa 2026 ay galing sa district at regional offices, hindi sa mga kongresista. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Billionaire News Channel.